para ma-discuss natin ang maganda yung kaso ng pasyente, dapat malaman natin yung kahit konting history lang niya. So, itong si Mr. William Amador is a since 2006, before pa nun, is a diabetic patient. So, may sakit po siyang diabetes mellitus. So, kung nakikinig po kayo before sa ating mga kapuso nakikinig, kung nakikinig kayo sa amin before mga topic namin regarding diabetes, so bigyan ko lang kayo ng konting summary. So yung diabetic po is a sakit po yan dahil yung paggamit ng sugar sa katawan natin is hindi fully na-utilize. So nagkakaroon ng insulin resistance. So pag nagkakaroon po ng insulin resistance, tumataas po yung blood sugar sa katawan natin. At the end po, nagkakaroon tayong tinatawag na advanced glycosylated end products. So ano po yung tinatawag na advanced glycosylated end products or H tinatawag namin? Ito pong H na ito, siya po yung responsible, parang ang ginagawa niya po sa cell is maging, imbis na po flexible yung cell, nagiging less flexible siya, nagiging stiff siya, ini-enhance siya po yung pagkatanda or aging ng cell. Tapos nagpo-promote po siya ng atherosclerosis o yung nagkakaroon ng bara-bara po dun sa mga blood vessels. So, dahil dun sa konting kalaman natin ganun, makakonekta natin lahat ng kung bakit yung patient po natin, itong case natin, napakadaming sakit. Dahil po, sa diabetes po, ito yung mga nagiging komplikasyon po niya. So, sa diabetes po, may tinatawag na microvascular complication o yung mga komplikasyon sa mga maliliit na mga blood vessel at may mga macrovascular naman na complication. So, ano yung mga tinatawag na microvascular na komplikasyon? Halimbawa po nito, yung mga diabetic retinopathy, yung sa mata po, unting-unting lumalabo. Diabetic neuropathy, yung para nagkakaroon ng pamamanhid, yung pakiram natin manhid sa mga paa, sa mga kamay. Diabetic nephropathy, pagkasira po ng kidney. Tapos meron din po tinatawag na macrovascular. So ito po pag nadadamage na yung mga blood vessel na nagsusupply po sa heart at sa brain. So isa-isahin po natin yung mga sakit. So po yung CVA infarct is, ang ibig sabihin po niyan is cerebrovascular accident. In layman's term po is stroke po yan. Aksidente ba ito? Tawag lang po talaga namin po yun doon, Manolo, sa paramedical term po. Pero in layman's term po is, po yan, stroke po. Stroke? Opo, stroke po yan. So katulad ko po ng sinabi ko, pwede po maging komplikasyon po yan ng diabetes. Kasi po, yung tinatawag na macrovascular complication, so pwede nagkakaroon ng namumuong mga pagbabara dun sa nagsusupply ng mga blood vessels dun sa utak, kaya na pwedeng magkaroon ng infarct o nagkakaroon ng stroke yung pasyente. Yung tinatawag naman pong acute coronary syndrome, tapos yung NSTEMI, ano po yan? ST elevated myocardial infarction po yun. Tapos may tinatawag po siyang left ventricular dysfunction. So dito naman po, mukhang sa puso naman yun. Opo, sa puso po. So pwede po natin i-relate din po sa diabetes, katulad ng sinabi ko, sa macrovascular na komplikasyon po ng diabetes, pwede po nagkakaroon ng pagbabara din doon sa mga nagsusupply ng dugo po doon sa puso. So pag nagkakaroon po ng decrease yung blood supply sa puso, nagkakaroon po ng acute coronary syndrome or yung in layman's term, heart attack, MI, angina, mga ganun po. So in the end, dahil nasisira po yung muscle, dahil konti po yung blood supply, nagkakaroon ng left ventricular, yung isang part po ng puso, yung left ventricle na nagpapump ng dugo, dahil konti po yung nagsusupply ng dugo, unti-unti siya masisira kasi kulang na po yung blood supply niya. Tapos naman po, yung isang sakit niya is febrile convulsion. Teka, ito lumalaki na. Ano ba ito? Febrile ba ito? Febrile po ang... Febrile. Opo. Ang febrile po, ibig sabihin may lagnat po. Sabi nung kulat lang, sakit pala ni Senator Enrile. Hindi ko kasi febrile. O baka ako ito, sakit. Nakuha ng Pebrero. Actually po, yung febrile convulsion po doon, Manolo, common lang po ito sa mga bata eh. Oh? Opo. 65 years old itong pasyente. Opo, kaso nga lang po. Hindi ka nakamali ng diagnosis.
Pwede din po mangyari, baka kung nagkaroon ng sakit yung pasyente, kaya nagkakaroon siya ng convulsion. Kasi isipin natin, nakikita natin sa history, meron siyang stroke na po siya. So mapapansin nyo, yung anatomy, yung normal anatomy ng brain ng pasyente, baka na-damage na. So may tinatawag kaming elliptogenesis. So prone na po magkaroon ng epilepsy or seizure yung pasyente. So pag nagkaroon po ng lagnat, mataas yung temperatura, pwede siya magkaroon ng febrile convulsion. So in-explain na po natin yun, no? So yung isa pa po yung diabetic nephropathy. Katulad sinabi ko, isa sa mga komplikasyon po ng diabetes, yung microvascular po, yung unti-unting pagkasira ng kidneys po. Yung acute bronchitis po is ano po ito, baka may infection related. So pwedeng i-relate pa rin sa diabetes kasi po pag sa diabetes, ang nangyayari po, pati yung immune system po ng pasyente bumababa, humihina po. So magiging prone po siya sa mga sakit, lalo na may mga pneumonia. So ito pong acute bronchitis, sakit po ito sa baga. Tapos po yung end-stage renal disease, ayun po yung parang... Tapos na yan. Opo, ayun po yung parang end result po ng diabetic nephropathy. End of the world sa kanya yan. Opo. Pero buhay pa rin. Anyway, mga kaibigan, ito po ay naipaliwanag ni Dr. John Emmanuel Navarro, yung anak. Magtungkol po naman tayo, papakinggan natin ang tinig ng ama, si Dr. Robin V. Navarro, okay, a.k.a. Dr. Bololo of the Nation. Doc, para sa inyo po naman. Yes, Don Noro. I think the topic has been extensively explained by my son, Dr. John. Ang tinatawag natin yung pathogenesis niya ay napaliwanag sa lahat. So, ang ating contribution dito, ang pasyente, sinabi niya, meron siyang diabetes. Okay? Kaya pag may diabetes ka, ang sugar mo mataas. Pag masyadong mataas ang sugar, sugar will combine with protein. And the combination sugar plus protein results in what we call advanced glycated end products. Okay? Advanced glycated. Okay. So this advanced glycated end product is highly oxidizing. What I mean oxidizing, para siyang oxidative damage. Kung ating katawan, okay, mga polyunsaturated fatty acid na kaya natin na-expose sa oxygen, it will lead to oxidative damage. Para maintindihan ng lahat, ang ibig sabihin ng oxidative damage, kumbaga sa pagkain, napanis. So pag yun nangyari sa katawan mo, parang ang katawan mo, mga pagkain na napanis. Kumbaga sa metal, kinalawang. O kumbaga doon sa apple, pag biniyak mo ang apple, iniwanan mo yun, kinabukasan tingin mo, nangingitim na siya, nagbabrown na, yun ang oxidative damage. When that oxidative damage happens to our body, it will trigger inflammation. And it sets up what we call an inflammatory reaction. So this inflammatory reaction will be happening all throughout the body. Example, nagkaroon ka ng arthritis, inflammatory reaction yun. Headache, inflammatory reaction. But itong inflammatory reaction yun, it will happen anywhere. Yung dinidiscuss ni Dr. John kanina, sa mga blood vessel, microvascular, minor, tsaka yung mga major blood vessel, nagkakaroon ng inflammation o magkakaroon siya ng pagbabara-bara. So that all started with the problems sa mga diabetic. Kaya sa mga diabetic, ang lahat ng ugat nila ay barado. Meron siyang konting damage, lahat inflam hanggang sa karoon tinatawag na atherosclerosis, yung pagbabara, nagkakaroon ng mga deposition, ng mga fats, tapos magbabara ang ugat yan. So madadamage lahat. So lahat, all throughout the eyes are affected, ang heart, nagkakabara, coronary problems, sa mata, retinopathy, sa kidney, dahil sa microvascular damage, inflammations, at pagbabara, it will lead ultimately to kidney failure. Yung iba nga, yung kanilang paa, babara, nagkakaroon sila tinatawag na Burgess disease. Pag Burgess disease, ma-amputate ang paa nila. Ano yung Burgess disease? Barado ang kanilang ugat sa paa. In pain sila pagkatapos nahirapan ng lumakad.
Pero iba itong Burgess disease. Ito yung sa varicose, ito vein sa Burgess disease, barado yung mga artery. Ano parte ng paya? Sa legs natin. Legs mismo? Dito, yan. And it is very painful. Hindi varicose vein yun? Kasi nagkaroon sa mga legs po, very masakit. At pag hindi mo na nagamot yun, ang labas na magagangrene. Naku po. Pag nag-gangrene nga, talagang lalagariin na yan. Amputation ang tawag doon. Ganun po yun. Yun ang lahat mangyayari sa mga diabetic patient. And the common denominator of the illness is high blood sugar. Kaya ang mga diabetic patients, ang kanilang lifespan is almost para bang 20 years lesser than the normal population. Kasi lahat ng ugat nila affected. Kasi ang problema dito sa mga diabetic patients, minention ni Dr. John, nagkakaroon sila ng insulin resistance. Ang insulin Don Manolo, ang trabaho niyan is to burn sugar in the body. So, para hindi tataas ang blood sugar, mababurn niya. Ngayon, pag sinabing insulin resistance ka, inutil na yung insulin mo. Meron kang insulin, pero hindi niya ma-burn yung sugar. Kaya tataas ang sugar mo, doon na nag-uumpisa ang problema. Kaya dapat may babae kagad yung sugar na yun, kundi magkakaroon ka ng AIDS, advanced glycated end product, which ultimately is inflammatory and highly oxidizing. So, masisira ang katawan. Kaya dapat turuan ng mga patients what is the proper diet, and how do we approach this? I approach this with the management that I've been using kung anong nangyari na sa mga pasyente ultimately. Ultimately, may stroke sila. Kailangan i-address mo yung problem niyan. Ultimately, ma-heart attack sila. Kailangan may address mo lahat. Preventive. At kung na-stroke na heart attack, dapat alam din natin ang ating gagawin, ang procedure and so on. Actually, ito yung mga nadidiscuss din natin dito. Actually, yan ang ating mga approaches. Kasi ang problema dito sa mga diabetic patients, minention ni Dr. John, nagkakaroon sila ng insulin resistance. Ang insulin Don Manolo, ang trabaho niyan is to burn sugar in the body. So, para hindi tataas ang blood sugar, mababurn niya. Ngayon, pag sinabing insulin resistance ka, inutil na yung insulin mo. Meron kang insulin, pero hindi niya ma-burn yung sugar. Kaya tataas ang sugar mo, doon na nag-uumpisa ang problema. Kaya dapat may babae kagad yung sugar na yun, kundi magkakaroon ka ng AIDS, advanced glycated end product, which ultimately is inflammatory and highly oxidizing. So, masisira ang katawan. Kaya dapat turuan ng mga patients what is the proper diet, and how do we approach this? I approach this with the management that I've been using kung anong nangyari na sa mga pasyente ultimately. Ultimately, may stroke sila. Kailangan i-address mo yung problem niyan. Ultimately, ma-heart attack sila. Kailangan may address mo lahat. Preventive. At kung na-stroke na heart attack, dapat alam din natin ang ating gagawin, ang procedure and so on. Actually, ito yung mga nadidiscuss din natin dito. Actually, yan ang ating mga approaches. Ano ba nangyari to, Jeff? Tanda mo? Do you remember to this page? Para ma-record. Flashback ko lang doon, yung Sabado. Sabado, sige. Okay. Di ba sabi nung anak niya na si Sharon na lapitan, anak po ni Mr. William Amador, na yung tatay niya is comatose na nasa hospital. Comatose siya. Ngayon, ang gusto ng denyo niya, after nung comatose yung tatay niya, Doc, nagpunta siya sa inyo. At nag-request nga yung RCB nga. Rapid cellular balancing. Oo. Nag-request siya, and then, nakakuha na sa inyo siya ng rapid cellular balancing, bumalik siya sa hospital, at pinaalam niya doon sa doktor, sa attending physician. Humingi siya ng permiso. Humingi siya ng permiso doon, di ba? Kwento niya yon nung Sabado. Pero hindi siya pinayagan ng kanyang attending physician. Okay. Ang ginawa niya, since nakita nga niya na medyo bibigay na yung tatay niya, itinakas niya. According to her, yung salitang ginamit niya, itinakas niya yung gamot na RCB at kumuha siya ng konting powder na RCB. Hindi na niya tinimpla raw yun. Hindi na niya nilagyan ng tubig. Kumuha siya ng konti at inilagay niya sa bibig nung... Kasi sabi niya, kwento pa nga niya, kasi doon, yung nakikinig po yung tatay ko sa inyo, nung mga time na malakas pa siya, yung wala pa siyang sakit niya. Edgardo Cuarto. Oo, napakinggan niya yung kwento ni Eduardo Cuarto na imatigas na nga yung So ginaya niya.
Since na-comatose yung tatay niya nga, ginaya niya yung approach na yon. And then pagkabigay niya nung RCB nga yon, yung powder lang, wala pang on the spot doon, di ho ba? According to her nga, sabi niya, bilang sinabi ng tatay niya na yung mga tanong niya, wala siyang kakilala, ayun, bumalik siya sa normal yung pag-iisip niya. Yung naka-recover siya from comatose. Ayun. Ano sinabi ng doktor niya? Wala. Wala. Kasi nga hindi niya alam na binigyan niya ng RCB kasi ayaw nga siya. Pero siya nagbigay. Siya nagbigay, si Sharon, yung anak. Ayun. From there, ayun, dire-diretso na. Tapos, nalaman ng doktor. Na. Nagtaka yung doktor. Ayun, oo. Pero hindi niya pinaalam na binigyan niya nga ng Ano sabi ng doktor? Ayun ang hindi na namin But, ako yung doktor, Yeah. sasabihin ko, you see? Oh, wait mo na. Aha. Oh. Kasi ang ano doon, sabi nga She niya, is under my care. Oh, diba? kasi ang ano nga niya is eto kasi sabi niya na yung babayaran nila sa hospital napakalaki. Nung mga time na yun na. Kung hindi pa raw nila ipinul out yung tatay niya, kasi recover na dahil sa RCB, baka raw umabot sa napakalaking halaga talaga. Kasi no time na yun, malaki na raw talagang binayaran nila eh. You know bang saturated fat ay masama? Hindi ko alam. Don Manolo, ang binibigay ko sa mga pasyente ko, plenty of milk. Pero ang milk na ginagamit ko, full cream. Yung cream mismo ng milk na yun is saturated. Saturated fat yun. That's why nauso na yung tinatawag na non-fat dahil sa takot na sa cream. Pero nandun po sa cream, sa saturated fat, yung tinatawag natin CLA or conjugated linoleic acid. Itong CLA, Don Manolo, ang trabaho niyan to improve insulin sensitivity. Ay, ibig sabihin yun, sinabi ko kanina, ang role ng insulin to burn sugar into energy, to burn sugar into energy. Hindi mo makikita yun, carbon dioxide, hindi mo makikita yun, plus water. So, ang matitira sa sugar mo, water lang. Bababa ang blood sugar mo kung insulin sensitive ka. So, isa yan sa ginagamit ko bukod sa RCB, Rapid Cellular Balancing, para pag na-improve ko ang insulin sensitivity ng pasyente ko, bababa ang blood sugar niya. Another factor that will improve insulin sensitivity, ang ginagamit ko sa mga pasyente ko, unpolished rice at saka whole wheat bread. Ang whole wheat bread at saka unpolished rice, they contain 40 nutrients to improve insulin sensitivity. Ngayon, ang white bread, white rice, wala silang sustansya, 40 nutrients. At para sila maging energy, magnanakaw sila sa katawan mo. So, ang mga diabetic patients, mauubusan sila ng sustansya, lalo na silang magiging insulin resistant, lalo na silang tataas ang blood sugar. So, yung tanong niyo pala, saturated fat, is it good or bad? CLA, nandun sa cream ng milk yun, conjugated linoleic acid, ang trabaho niya, it is the most powerful anti-cancer known to science. It can regress cancer in all stages. Stage 1, 2, 3, 4. Whereas chemotherapy can only regress cancer one stage at a time. Isang chemotherapy pang stage 1 lang, another chemotherapy stage 2 or 3, another chemotherapy stage 4. Pero sa CLA, sa cream ng milk, it can regress cancer simultaneously in all stages. Chemotherapy side effect niyan, it destroys stem cells. CLA, it does not affect stem cell. So, ngayon po, so ang role ng saturated fat sa cream, butter, butyric acid, saturated yun. Butter. Short chain fatty acid. It is very powerful in killing cancer, in killing virus, Ebola, Hep B, HIV, in killing bacteria. And butter in the brain, Don Manolo, butyric acid becomes GABA, and that is gamma aminobutyric acid. And that is where Valium acts to relax you. Valium or diazepam, nakaka-relax ka. Because it acts on GABA. Ngayon, kung kulang ka sa GABA, madali kang ma-depress, madali kang maging violent, o madali kang ma-stress. Kaya pag ikaw, ang pasyente ko, sabi ko sa mga patient ko, pag kayo kulang sa butter, ang labas nyo, battered wife and battered children. Pag nagalit si Mr., may ang ulo. So, bukod doon sa killing cancer, killing bacteria, killing virus, nakakatanggal pa ng stress. Ngayon po, ang latest
saturated fat, Don Manolo, ay babasahin ko po sa inyo. Lumabas to sa British Medical Journal. Although I've been saying since 1998 that saturated fat is good for the body. And nobody believes me. 1998 pa yun, sinasabi ko na yun. Sinabi ko, milk is good, full cream. Egg, very good. And I recommended egg long time ago, plenty of egg. Ngayon, ito na po ang latest sa saturated fat na published po to sa British Journal. Ito po, basahin ko para sa lahat about saturated fat. Nandiyan na yung kanilang testimonya, no? Opo, ito, sa British Medical Journal, sa interventional cardiology specialist, si Azim Malhotra, Croydon University Hospital, London, 2014. Ito sinabi niya. Ba, latest, Recent prospective cohort studies have not supported any significant association between saturated fat intake and cardiovascular risk. Sabi niya, wala naman pala, mali pala. Mali ang turo na saturated fat is bad. And ito sinabi niya, and instead, saturated fat has been found to be protective. So it protects you against cancer, heart attack, and stroke. Because saturated fat, CLA, will prevent atherosclerosis, yung pagbabara ng ugat. So CLA prevents cancer, CLA prevents heart attack and stroke, CLA prevents diabetes, and CLA, because it will lessen your appetite to eat, it prevents obesity. So yan, I repeat, the British Medical Journal, interventional cardiology specialist, Croydon University Hospital, sabi niya, recent prospective cohort studies have not supported any significant association between saturated fat intake and cardiovascular risk. And instead, saturated fat has been found to be protective. Ililigtas ka sa heart attack, stroke, and cancer. Nang alin? Nang... Saturated fat. Ba... Doktor, baliktad kayo talaga. Nauna lang po ako. Oo. 1998, sinabi ko na yan, I presented that sa mga medical symposium throughout the Philippines. Anong nangyari? Bakit hindi parang... Kasi it's too early eh. Kasi 1998, when I presented that sa university, sa FEU mismo, when I presented these things, dumating ang isang graduate sa, ang isang doctor sa Amerika, alam mo na sinabi sa akin, masama. Hindi ko na sasabihin. Kumontra. Okay. These are my classmates and they were presidents sa American Association. Pero nang sinabi ko, egg is good, milk, full cream is good, siyak na siyak. Pero ngayon, yung sinabi ko, after several years, tapos ito pa, isa pa, Don Manolo, kalalabas lang ito, si Chris Kresser of Price Foundation says, okay, he's a writer on many sa editorial sa Amerika. Sabi niya, 3 eggs a day keeps the doctor away. Noon 3 eggs a week, ngayon 3 eggs a day. At another one sa New England Journal of Medicine 1991 reports, an 88-year-old man began eating 25 eggs a day since he was 58 years old. Nung 58 years old siya, kumain na siya ng 25 eggs a day. Ngayon, 30 years after 88 na siya, his cholesterol was normal. Ang rating ng cholesterol niya is 3.88 to 5.18. That is 150 to 200 according to the medical standard. At wala siyang no atherosclerosis, walang pagbabara ng ugat at the age of 88. So that means 30 years na kumakain siya ng 25 eggs a day, walang bara because egg yolk, Don Manolo, is rich in lecithin. Ngayon, ano ba ang trabaho ng lecithin para maintindihan ng lahat? Ano trabaho ng egg yolk sa ating katawan? Ganito yun. Okay. Ang water and oil do not mix. Pag pinagsama niyo ang water and oil, Don Manolo, the oil will be on top, the water will be under because water is heavier than oil. Okay. Para sila maghalo, lalagyan mo siya ng emulsifying agent. And one example of emulsifying agent is lecithin. Okay. Ngayon, para makita ng lahat, kung ang ugat mo bara-bara, bara sa puso, bara sa kidney, bara sa brain. Okay, ang bumabara dyan, mga saturated fat. Okay? Pero itong saturated fat na ito, hindi po ito nanggaling sa dagat, nanggaling yan sa sugar. No? Na-explain ko na noon. Ngayon, meron dyan mga fat na nakabara dyan sa ugat mo. Pag dumaan dyan ang dugo, ang blood is watery.
So hindi niya makakapture ang saturated fat. Pero pag nagbigay ako sa pasyente ko ng lecithin, kinain yan, pagdaan niya sa ugat, that lecithin will carry all the fats and lilinis ang ugat. Matatanggal ang kidney failure, matatanggal ang bara sa puso to prevent heart attack, matatanggal ang bara sa brain to prevent stroke. And where do you get this lecithin? 6 eggs a day or 10 eggs a day, you have enough lecithin to clean all your blood vessel. So where do you get the lecithin? You got that from egg yolk. Oy!